Good morning, good morning. Kape tayo, Diday. Ano na mga kachurba, nandiyan na ba kayo, ha? Ready na ba, ready? Tara na mag-kismis, chikahan. Mas kismis, chikahan na tayo, Diday. Oo, alam mo na. Kasi naalala ko kasi siya, yung kaibigan ko. Kaibigan ko siya dati sa trabaho. Siyempre, alam mo naman, lagi naman chismisan natin, puro mga katrabaho. Siyempre, mga katrabaho, nakakachismisan natin, naging kaibigan natin, naging katropa. Pero, ang masaya lang doon kasi open sila, open sa'yo. Bilang naging tropa o naging kaibigan, in-open nila sa inyo yung kanilang problema o yung love life nila. Kaya nakakatawa din minsan kasi marami kang tinutulungan mo din sa pagsalita or enjoy yung mga dapat niyang gawin palagi, basta kasiyahan. O, ganun talaga ang life ni Day, oo. So yun, may naging katropa kasi ako ka-work. Ano siya, bakla talaga siya, Diday. So na-inlove siya ng sobra siya na-inlove. Maganda yung pwesto niya. O siya yung pinaka-boss. Parang bagay natin supervisor ata. O parang ganun. Basta nasa magandang position siya dati. So, respeto namin siya. Pero syempre, bilang isang kachika, pagdating sa labas or minsan sa company, pag walang sobrang busy sa trabaho or walang magawa, chichismis talaga. Uso yan, di ba? So siya, dumating sa point na, nag-open siya kasi sobrang nagmahal siya ng tao sa lalaki. O sobra niyang minahal ang isang lalaki, talaga binigay niya na lahat ng pangailangan. Kung halos, syempre, sabihin natin maayos ang trabaho niya, okay ang sahod niya. Kaya lang, pag mga ganyan, may pagkakatangahan din pagdating sa pag-ibig, di ba? So, hanggang sa dumating sa point na iniwanan na siya ng lalaki, siyempre, naumay na. Okay, siguro wala nang mahigit na malaki, na maayos na gusto, di ba? Kumbaga pinigilan na rin ni Becky na hindi niya na binigay kasi kailangan din naman yun ng pera bilang isang siyempre may mga pangailangan din siya. So, dumating sa point naghiwalay na sila kasi humanap na ng iba. Yung lalaki na yun, naghanap na rin ng ibang, hindi niya masabi kung Becky din ang hinanap or babae. So, after nun, kumbaga, in-enjoy niya lang kahit na broken siya, in-enjoy ang pagiging masaya para ma-enjoy niya. Hindi dahil sa lagi siyang malungkot dahil na broken nga siya. Kaya lang, ang pagkakamali lang niya, dumating siya sa point na parang babae, parang kagaya ng, parang siyang hirap paliwanag eh. Ang ibig sabihin kasi nun, kumbaga dumating sa point na nag-enjoy siya, magang nakipagrelasyon. Yung hindi siya ganun kaseryoso, pero parang happy lang. Ang trip lang. At least nakis, 'di ba? Or alam naman natin ang ending. Ganun talaga ang mga pakipag-game. Game lang sa mga ibang tao para mag-enjoy. So, dumating sa point na sa sobrang tagal-tagal niya pakikipag-enjoy sa mga lalaki kasi nga nag-enjoy sa mga ganyang ginagawa. Nagkaroon siya ng pagkakamali. Nagkaroon siya ng napakalaking problema ng kanyang pagsisisi. Oo. Kumbaga para sa kanya, hindi pala hindi kasiyahan or swerte or blessing ang pagkakamali. Dahil lang sa nabroken siya dati, kaya ginawa niyang mag-play o mag-enjoy ng ibang tao. So, hindi niya akalain na magkakasakit siya. Hindi siya magkakasakit. Talagang nagpagamot kasi kailangan niya, ayaw naman niya masira ang trabaho niya dahil sa ginawa niya pagkakamali, di ba? Kumbaga sa lumandi siya, nagharot-harutan. Oo. Kaya alam mo naman sa kanila wala silang mga pakialam kasi hindi naman sila mabubuntis o kaya nakikipag-game siya sa mga laro. So dumating sa point na nagkaroon siya ng ganung sakit na kailangan niyang magpagamot. Tapos pag nagpagamot siya ng matagal, kumbaga nag-stop siya ng trabaho. Siyempre pangailangan niya ng isang trabaho pero kailangan niyang mag-stop ng trabaho para gumaling. Yun, kaya sa awa naman ng Diyos, naging okay siya. Pasalamat siya kasi binlessing pa rin siya ni Papa Jesus kasi binigay ang maging maayos na katawan. Kumbaga wala na siyang sakit. Inokay niya na lahat. Kaya nung binigay siya ng Diyos na pinagaling siya sa mga ginawa niya mga pagkakamali, alam mo naman ang panahon kasi yung time na yun, di ba, sa konting bigay, di go. Tapos, di ba ganun? Yun, dumating, tapos ginawa niya na talagang ginamot ang sarili niya kahit na wala siya ng trabaho noon kasi kailangan niya talagang kailangan niya kasing tapusin ang kanyang nararamdaman. At least hindi naman siya ganun kalala. Kumbaga, bago-bago pa lang, pag-check niya, pinagamot niya agad. Pero napakagaling niya kasi naging okay siya, positive siya. So ngayon, naging okay na siya, nagkatrabaho na naman siya. Gumawa na siya ng paraan para sa sarili niya na hindi niya na pagkakamali talaga. Kumbaga para sa okay na makikipagrelasyon siya pero never na siya ng basta-basta makikipagrelasyon. Kumbaga, pipili ka ng tamang tao na talagang mamahalin tapat at irerespeto. Kaya lang, hindi man natin sabihin na sa mga kagaya ng mga Becky, bibihira lang din na matatanggap na makasama ng habang buhay, di ba? Kaya lang, ang pagkakamali lang niya na hindi niya na uulitin na basta-basta makipag-play, makipagrelasyon dahil hindi karapat-dapat. Dahil naramdaman niya yung ganyan sakit. Kaya sinumpa niya na hindi niya na uulitin kailanman. Di ba? Ganun naman. Ayun ang pinaka-blessing sa kanya. Tsaka, nalaman niya kung ang pagkakamali, yung ang pagiging magaling niya. Kaya, pinagsisihan niya lahat. Yun, God bless sa kanya. Sana enjoy ang buhay niya. Kung hindi iniiwasan na magkaroon ng karelasyon, pero wag nang basta-basta sa dami ng kabataan sa labas dahil lang sa konting halaga. 'Di ba? Ganun. Naalala ko lang.
Kaya goodbye na tayo din. Dahil tapos sa tamang sikan kami pupunta na ako dito. May silip-silipin ako yung mga bahay-bahay. Palipat-lipat ng apartment kayo. Gusto sisi kayo para masaya. Oo, ganon. Tsaka tara na gora-gora bells na goodbye mga ka-chismis.